Samantala, isa ang San Juanico Bridge sa pinakamahabang tulay sa bansa na malaking tulong sa pagbiyahe ng mga Pilipino at sa negosyo. Kaya para lalo itong patibayin, ang pamahalaan sinimulan na ang rehabilitasyon dito. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita, live. Angelic, sinisimula na ng Department of Public Works and Highways ang rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Pinabibilis ang pagkukumpuni ng tulay para mas maraming mga sasakyan ang makadaan dito bago matapos ang taon. Hindi naligtas gamitin ang ilang bahagi ng San Juanico Bridge, isa sa pinakamahabang tulay sa bansa na nagdurugtong sa Samar patungo ng Leyte at iba pang probinsya. Kaya ang DPWH sinisimula na ang rehabilitasyon ng tulay. Pinabibilis ang pagkukumpuni sa mga nakitang sira, partikular na sa babang bahagi ng approach section ng San Juanico Bridge o yung parte kung saan nakakonekta ang lupa sa tulay. Sa oras na mapatatag ang integridad, inaasahang bubuksan na ito sa mga sasakyan na may bigat 10 tonelada o 10,000 kilo. Gaya na lamang ng mga truck na may lulang pagkain, petrolyo at mga bus. Sa ngayon kasi, tanging mga sasakyan na may hanggang 3 toneladang timbang ang maaring makadaan bilang bahagi ng pag-iingat habang sumasa ilalim ito sa rehabilitasyon. Sa ngayon, as I speak, ginagawa po yung immediate retrofitting doon sa mga segments that are found to be deteriorated at saka dangerous for heavy loads. No? So ito po yung ngayon. Siguro po ang kuha namin dito is we are expediting the process. Most of the vehicles will be allowed except heavy loads. Sa ngayon, Angelic, ay nagbibigay ng libreng shuttle ang DPWH para sa mga pasahero. Nakipag-ugnayan rin ang ahensya sa Philippine Ports Authority para makabiyahe yung mga kargo mula Matnog, Sorsogon patungo ng Cariaga, Leyte. Yan ay para matiyak na hindi maantala ang biyahe ng iba't ibang produkto. Bagaman sinasaalang-alang ang posibleng epekto sa gasto sa mga bumabiyaheng sasakyan, prioridad ng DPWH ang kaligtasan ng publiko. The Philippine Ports Authority is actually trying to make yung alternative routes from Luzon going already to Leyte without passing San Juanico Bridge. I think ang kwan po natin dito is the primary consideration here is to have to provide safety access. No, you don't want really to compromise actually the safety of the motorist. Sinasabing maaring umabot sa 900 milyong piso ang gagastusin para tuluyang maibalik ang tibay ng San Juanico Bridge. Ibabalik naman ang full capacity nito sa oras na maitayo na ang bagong tulay na may kaparehong ruta. Angelic, 2026 inaasahang matatapos ang detail engineering o yung disenyo ng bagong tulay na itatayo. Yan ay makatutulong para mas mapabilis ang biyahe mula Luzon patungo ng Visayas at Mindanao. Yan ang muna ang pinakahuling balita mula rito sa Malacanang. Balik sa iyo, Angelic. Okay, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.